Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Pisces at yung mga bago po nating mga viewers. Ngayon, tignan natin kung ano yung mensahe para sa iyo, Pisces, na gusto sabihin sa iyo ng person mo. It's simple, really. How do I feel? I want you, us, forever. Wow. Bottom niya is, you feel like home. Sabi dito, being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. So, yun yung nararamdaman, okay? Ang sabi nga dito, it's simple. Alam mo yun, direct to the point. Yung wala nang paligoy-ligoy pa. Napakasimple lang ang gustong sabihin nung person mo, Pisces, sa'yo. Na kung tinatanong mo, how do I feel? Anong nararamdaman niya para sa'yo? Gusto niya ikaw. I want you. Us, forever. Ibig sabihin, gusto niya na makapiling ka o kasama ka panghabang buhay. Wow. Alam mo yon, Pisces, napakasimpleng mga salita. Only like what? We're talking about only 2 sentences dito. And it means so much. Bigat ng gusto niyang ipahiwatig. Na, alam mo yon, ugmang-ugma para sa ating mga Pisces, lalo na ngayong Pisces season. Kasi alam naman natin na napaka-importante sa atin yung emosyon o yung paano nararamdaman o ano yung nararamdaman ng ating person towards us, no? Towards the relationship. And ang sinasabi niya dito is, ikaw talaga ang gusto niya, no? There's nobody else, but it's just you. At maging kayong dalawa, panghabang buhay. Yung forever part dito, di ba? Antindi, kasi, real talk, no? Not everybody believes in forever. But kung meron man naniniwala dito is tayo, mga Pisces. No, we believe in forever. Alam natin meron yan. Hindi lang natin na-express o hindi natin dinidefine maigi yung forever na yon, but siguro dahil sa ating yung nature natin, no, na we've been so parang in that dream, tinatawag nila on that dream stage, no, that we know that there is such a thing as forever. Maybe because di ba, I think for one, we believe, no, naniniwala tayo sa mga highly something spiritual or something psychic or
something na talagang other people won't really look into or believe in, tayo kasi naniniwala tayo dun that we can sense, no, very much yung mga ganitong klase na something within us, something that is truly our spirits is the one talking, no? Parang alam natin na hindi, meron talagang ganito. Okay? And syempre, I think that one of the reason kung bakit gusto niya talaga maging kayo is nararamdaman kasi niya na you are home, no? Yung pakiramdam ba na napaka kampante ka, no? Kampante ka to be with Pisces. Na alam mong aalagaan ka, alam mong mamahalin ka, alam mong iintindihin ka, alam mong pagpapasensyahan ka, no? Yung talagang ganun yung pakiramdam mo, ganun ka-confident na kahit na anong mangyari, andyan si Pisces para sa'yo. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan, hanggang ganun lang. Okay, so tingnan natin sa tarot kung ano makukuha natin message. Ang gustong sabihin ng person mo sa'yo, Pisces. We have the Six of Wands, the Queen of Wands, the Five of Pentacles, the Two of Swords, and the Eight of Wands. Bottom niya is the Ace of Wands. Okay, Pisces, Ace of Wands. Ito talaga applicable to sa atin kasi it all defines about creativity, no? Yung pagiging creative. And we know that one of the most creative zodiac sign dito is Pisces, no? Kasi alam natin pagdating sa mga arts, singing, dancing, anything to do na how to express ourselves, talagang lumalabas yun, yung qualities na yun. And Ace of Wands is, yung definition nito is really a beginning, kasi ace siya. Isang pag-uumpisa ng pagbibigay ng, alam mo yun, yung pag-express ng iyong passion. Something that you are very passionate about. And it could be something to do with, sabi nga din sa depiction, maybe it could be a painting, if you're into painting, or if you're into dancing, singing, or other things na magaling ka, that really shows your creative side. So this new beginning, it could mean really towards a person na talagang nararamdaman na they're very passionate about you. They could see that you are the person that is really very interesting to know kasi nga marami kang alam, and you're creative, and you're fun, and yung ka lang, you actually flow, no? Kasi you being a mutable sign, you flow, no? Sumusunod ka lang sa agos, hindi ka kumukontra, kung ano yung takbo ng agos, andun ka, no? You swim like a little fish through the streams, no? Kung ano yung agos nga ng tubig. Kasi alam mo, pag kinontra mo yon, ikaw din na mahihirapan. Siyempre, to swim across or against the current, yung water current, di ba, mahirap talaga yon. It's like fighting a very strong force.
which we know should not be, kung ba parang deal with. Kasi lalo na kung hindi naman kailangan gawin, hindi mo gagawin, di ba? You will just go and swim away kung saan man yun and do your little adventure kung saan man to, mababaw man yung tubig o malalim. Okay, so with this ace, we have the Empress. So this is actually saying na dahil sa bagong pag-umpisa na to, it will bring out that love and abundance, no? You're looking forward for that love and abundance. Maybe that person sees in you yung that Empress quality because you are the Empress, Pisces, no? You have that quality na isabi nga nila yung kataas-taasan na Reyna, no? Nitong kung gabay yung itong kaharian na to, kunyari, ikaw yung pinaka na Reyna nito. Kasi pinapakita mo yung talagang tunay na pagmamahal, yung paglago ba, nasa sayo yon. You could actually give that person the growth that they need, no? Yung kailangan nilang paglaki. Growth would mean like having that capability to give birth, no? Kita mo yung Empress dito is buntis, no? So yung the fact that you are very fertile is already abundance kasi masagana ka eh. Kung gaba may kapasidad ka to give life. Yun ang gusto niya sabihin dito. Kaya ikaw, alam niya na with you, lalo na kung yung person mo wanted to have a future family, no? Mga anak, alam niya na ikaw yun, na magbibigay ng kaligayahan na yun sa kanya. You will be the one to fulfill that happiness na gusto niya. Okay? And with the Knight of Pentacles, ito yung sinasabi natin na I guess with all the things that we have learned sa ating mga past experiences, we tend to acquire this energy now na maging very mindful of what we're going to be doing next. Hindi na tayo yung pabukso-bukso na sige, gawin na natin ngayon. Hindi na ganoon. I think we've learned so much dahil sa mga sakit na nadaanan natin, naranasan natin sa mga past relationships, that now, kung may dadating man o meron ka ngayon, natuto ka na to set boundaries. Natuto ka na magmahalin ang sarili mo muna bago ang ibang tao, which is very, very important, Pisces. Ngayon, alam mo na dapat kilalanin muna mabuti yung tao bago ibigay ang iyong puso at pagmamahal o magtiwala, di ba? Kasi yung mga dati nating ginagawa noon mabilis tayo lahat sige, magtitiwala agad tayo na alam natin na mabait yung tao, pero hindi natin talaga kilala. Then eventually, marirealize natin na naku, nagkamali pala ako. Hindi pala siya yung taong akala ko na ganoon. Kasi sinaktan niya ako, nagsinungaling siya sa akin, masama siyang person. Alam mo, yung mga ganon. Kasi nga andun yung agad yung binibigay agad natin yung tiwala natin sa kanila But we should now know that we should now know better. I mean, we should learn from those past mistakes na bago natin ibigay yung tiwala na yon sa tao na yon na kinukuha o trying to pursue our love and attention, is really to get to know the person first. Diba? Kilalanin mo muna siya mabuti
para hindi ka nga niya masaktan. Okay? And kung mabagal man yung energy na to, is because that is the right thing to do. Hindi kailangang magmadali. Okay? Yan yung nakikita ng person mo sa'yo, Pisces. Itong 6 of Wands, ang gusto ng person mo sa'yo, Pisces, is maging matagumpay, maging successful yung kanyang, kung hindi pa kayo, yung kanyang pangliligaw sa'yo. Pero kung kayo na, gusto niya maging successful yung relationship. Okay? Kasi ito yung energy o yung card na pinapakita na ikaw ay nagtagumpay. Yung lahat ng hirap, sakripisyo, yung pag-iintay, no? Ito yon. Pagkatapos nun is, ito na yung naging reward. No? Naging matagumpay. Kaya, napakaganda nung gustong mangyari talaga ng person mo to be successful with you. Diba? Na maging magkasundo kayo mabuti. Kung gaba yung intention niya talaga is really to make this relationship as solid as possible. No? Maging solid, maging equal, maging honest, no? All the good things that a relationship should have, no? Yun yung gusto niyang ma-achieve sa'yo or with you. Now, itong Queen of Wands is sinasabi dito na, yes, with you, Pisces, I wanted to let you know that I see you to be so attractive, no? Ang tingin ko sa'yo is napaka-attractive mo. Ang tingin ko sa'yo is, yun nga, you're very creative, no? Ito, very creative. I see you to be somebody na talagang determined, somebody that is fun, somebody who is action-oriented, o kumikilos, gumagawa, no? Yung talagang gusto merong outcome, something you find this person, or your person finds you to be exciting, masarap kasama, masarap kausap. Okay, so there is this passion, that fire in you na talagang nagugustuhan niya. Okay? Yung nga lang, parang pakiramdam niya na hindi mo siya pinapansin. Okay? Pisces, with the 5 of Pentacles. Parang yung hindi mo masyadong iniintindi. Siguro nga dahil sa dami ng na-experience mo kasi sa past na ito yung naging parang outcome ngayon na idulot nga gaba. Nag-iingat ka na. Hindi ka na basta-basta kumikilos ng mabilis. Okay, di ba sabi nga nila pag ikaw ay naglakad ng mabilis, may posibilidad na baka mapako yung paa mo o you get hurt because you walk so fast. That's why I think you've learned to be somebody na talagang very mindful of what you are going to do, where are you going, what decision to be made. Kaya ikaw yung talagang, alam mo yung idea na to, o yung energy na to is nag-iingat ka lamang. You know, hindi ka nagmamadali. Di ba sabi ko nga kanina, there's no need to hurry up. Hindi, sa'yo parang, sige lang, let's take this
one step at a time. Kung ba baby steps. Hindi natin kailangan maging mabilis o magmadali. And your person sees you that way, na talagang dahil nga ganun yung nagiging attitude mo na, para tuloy pakiramdam niya, hindi mo siya binibigyan ng halaga. Hindi mo siya nakikita na somebody na bagay para sa'yo. Yung gaba parang ini-ignore mo, o yung hindi mo binibigyan siya ng importance sa buhay mo. O gaba, hindi siya yung priority sa buhay mo. Parang ganun yung dating eh. Kaya, parang ikaw, no, ang tingin niya is napaka-defensive mo. Yung parang sinasara mo yung puso mo. You have already crossed your heart. No, parang hindi mo basta-basta talaga ibibigay agad ito ng madalian. In other words, if your person would ask na ano nang status ko sa'yo, kung siya nga ay nangliligaw pa, pero kung siya ay naging kayo na, continuously tinatanong niya sa sarili niya na, ano kaya nararamdaman ni Pisces sa akin? Mahal ba kaya niya ako talaga? You know, this is such a very big question, no? Yung tanong nga dito. Or, how do I feel? No, yun yung tanong dito. How do I feel? Ano bang nararamdaman ko para sa'yo? Ito yun eh. Kaya ang nakikita kasi ng tao is nakasarado yung puso mo to a point na ayaw mong makita to ng tao. You don't want to be transparent. Ayaw mong malaman nila kung ano talaga yung nasa puso mo at yung isipan. Kaya hindi ka makagawa agad ng desisyon. And this is how the person is looking at you or seeing you currently. Now with the 8 of Wands, gusto niya talaga mag-usap kayo. You want, or your person wanted to talk. Have this conversation. Face to face, heart to heart. Parang once and for all, alamin ko na, ano ba talaga ang status ko sa'yo? Ano ba talaga nararamdaman mo para sa akin? Oo, tayo nga, pero talaga bang mahal mo ako? Yun yung mga tanong niya eh. Gusto niya sagutin. Gusto niya na sagutin mo with all honesty. Kasi para hindi nga siya, kung gaba, nakahang, o hindi niya, para alam niya na kung anong meron, kung ano na ba talaga yung desisyon mo, kung paano siya lulugar, o may lugar ba siya para sa'yo. Okay? Kaya importante yung pag-uusap na to eh. So, tingnan natin. Kasi maganda yung cards, no, Pisces. Well, let me just go to this 5 of Pentacles. Bakit andito yung 5 of Pentacles? We have the 8 of Swords, the King of Wands, and the 10 of Pentacles. You could actually see we have a pair. Andito yung Queen of Wands, and here's the King of Wands. So, alam nung person mo na kayo talaga yung bagay. Kayo talaga yung match. Kayo yung compatible sa isa't isa. Okay? Yung pakiramdam niya kanina na sinabi ko, na parang hindi mo siya binibigyan ng importance, no?
In other words, hindi siya yung priority. Ang pakiramdam niya tuloy, o nakikita niya na kahit na ganun, yung pinapakita mo, no, towards your person, nakaano na siya kung gawa parang I cannot go anywhere. Hindi na ako makapunta kahit kanino. Ang nararamdaman niya is, wala, nakatali na ako sa'yo. Ang puso't kaluluwa ko para sayo na lang, Pisces. I cannot think of anybody else except you. No? With the 8 of Swords. Because for me, sabi ko nga, ikaw ang aking hari o aking reyna. Alam kong tayong dalawa ang magkabagay. No, match tayo. And because of that, I know that you are my 10 of Pentacles. Ikaw yung magbibigay ng katuparan sa aking mga pangarap, na ikaw yung person na makakasama ko panghabang buhay. Ikaw yung magbibigay sa akin ng mga magkaroon ng pamilya, no, eventually, for us to have children. You will bear children for me. O tipong, kung ikaw yung babae dito sa relationship, ikaw yung magdadala o magbibigay ng mga bata, no, sa pamilya. In other words, mag-grow yung family. Mabubuo as a family. Okay? Hindi lang kayong dalawa as a couple. Lahat ng pangarap niya, ng person mo, matutupad sa'yo. Dahil andyan ka. You are the dream come true. Kung gaba. Yung matagal niya ng pinapangarap na makasama panghabang buhay. And I keep saying panghabang buhay because it was, said here, forever. And that's how I felt, no? Nararamdaman ko. Yun yung gusto niya. Na talagang pangmatagalan kayo. Pang till death to us part na tipo. Yung till death to us part na tipo. Okay? Kaya hindi mo siya ma-blame kung bakit ang pakiramdam niya bakit di ako pinapansin? Lahat naman ginagawa ko para kay Pisces. Ang pakiramdam ko talaga is, bakit parang hindi ako ganun ka-love, o hindi ako ganun ka-importante, o hindi ako yung binibigyan niya ng prioridad ngayon. Diba? Bakit andito yung 2 of Swords? Bakit andito yung 2 of Swords? We have the 4 of Pentacles. We have the 10 of Wands. And the Devil. Yung tingin niya that you have really protected your heart, no? In other words, nakasarado. Kung gaba nasa safety deposit box, yung tipong protektado, no? That you are holding very tightly to your emotions. Hindi ka basta-basta nagsasabi o pinapaalam kung ano man yon. Ayaw mo agad na ipakita kung ano yung nararamdaman mo. Siguro nga dahil sabi ko nga sa'yo, Pisces, sa dami ng masasakit na napagdaanan mo na sa mga previous relationships mo, natuto ka na you've learned. And because of that, ito yung outcome. Naging nag-hold back ka, no? Which is this card, 4 of Pentacles. You hold back that emotion. You hold back of giving that trust easily, no? In other words, mas ginagamit mo na ngayon yung pag-iisip mo kaysa yung emosyon mo, o binabalanse mo yung pag-iisip mo at yung emosyon, ang iyong puso.
Kaya hindi ganun kadali. Okay? In a way, parang ina-adapt mo yung energy ng mga earth sign. Yung kung paano mag-isip at paano makaramdam ang isang earth sign. Ina-adapt mo yan ngayon. Okay? And para sa person mo, pabigat na yung damdamin na ito na hindi mo, alam mo yon, yung hindi mo inilalabas, hindi mo ini-express sa kanya yung emotions mo. And it finds it to be very obsessive. Parang kaya nafe-feel burden yung person mo kasi pakiramdam niya parang na-obsess na siya sa'yo. No? Na-obsess siya to a point na bakit I cannot let you go. No? Hindi kita maalis sa aking isipan, hindi kita maiwan, hindi kita alam mo yon, yung maisip man lang na paltan. No, I just couldn't. Parang pakiramdam nga niya ito no. I'm so obsessed with you. Yung obsession ba, yung tipong baka na ano na ako dito na anong tawag mo doon, na barang ba yon? That you've been parang na-hypnotize or something, na may special powers to see Pisces kung bakit talaga na ano ko sa inyo, na in love ako sobra. But I think it is just really you having these thoughts, no? Do sa cross-watchers natin. Ikaw nag-iisip nito. Having this devil energy. Dahil hindi ganyan si Pisces. Sabi ko nga, kung hindi mo naiintindihan is, nagiging maingat lang siya sa kanyang desisyon, sa kanyang emosyon, sa pagbibigay ng pagmamahal, sa pagbibigay ng tiwala, sa pagbibigay ng atensyon. Okay? Bakit andito yung 8 of Wands? Andito yung 8 of Wands. We have the 4 of Swords, the 9 of Wands, and the Death. Ang sinasabi dito is gusto nung person na parang magpahinga muna. Take a rest. No? Parang with this communication, no? Yung pag-uusap na to, parang naiisip niya na baka kailangan muna natin magpahinga. Maybe to give time. No? Para makapag-isip-isip. Because with the 9 of Wands, ano to nakikita niya na nakataas nga yung wall mo. No? Yung, kung gaba you're so protected. No, pakiramdam mo na hindi basta-basta matitinag itong wall na kinreate mo, Pisces. To a point na with the Death card, it is saying na kailangan mabago to, Pisces. This needs to change. Alsin mo yan. Baka nasobrahan ka na. Parang hindi kasi ikaw to Kailangan magbago. Nagbago ka actually. You did change, Pisces. But ang sinasabi niya nga dito, baka nasobrahan. So, what you need is to really reassess yourself, no? Baka naman pwede nang little by little, you open your heart. Kung convinced ka na okay na tong tao na to,
na talagang truthful naman siya, surely nararamdaman mo yan kung totoo na to sa'yo o hindi, then maybe it's time to tell the person exactly how you feel. Kasi ang tanong niya how do I feel? Kasi kung ikaw, kino-question mo rin sa kanya, ano bang nararamdaman mo itong taon to sa akin? Ang sagot nga niya, I want you. Gusto kita. Gusto ko tayong dalawa. Panghabang buhay. Yun yung sagot niya sa tanong mo, Pisces. Kung ikaw yung gusto mo rin malaman kung ano ba talaga. Okay? So, ang sinasabi dito at the end is, well, this needs to change. Kailangan baguhin. With the death card. Asa sa'yo naman yan, Pisces. You could actually, change the situation, the scenario. Kasi kung alam mo yan eh. That's what I'm trying to say. Alam mo. You know. Hindi kailangan ng, alam mo yun, yung tulong from anybody else. You know exactly how you feel. Or you know exactly how this person feels towards you. You know. No? Takot ka lang eh. Maybe you feel na there is fear na baka sure ba ako dito? Baka magkamali na naman ako, o baka sakta na naman ako, o baka iiyak na naman ako dito. Kaya medyo nagdadahan-dahan ka. And kung hindi ka pa talaga ready, Pisces, which I understand, then talk, no? Kaya nga dito yung 8 of Wands eh. Communicate. Tell your person, alam mo ganito nararamdaman ko eh. This is how I'm feeling right now and this is what in my thoughts. I want you to know, kung meron kang mga questions about me and yung relationship natin, kung saan ito patungo, then this is my answer. Sabihin mo, para maintindihan niya. Yun ang purpose nun, for your person to understand and to hopefully accept yung reasoning mo. Okay? Para wala siyang agam-agam. Kasi talagang kanya eh. Gustong-gusto ka niya, Pisces. Gustong-gusto ka niya. Nakikita mo to? With the Ten of Pentacles, ikaw talaga yung kanyang forever. Forever card kasi ito eh. Diba? If you've been watching tarot, alam nyo naman guys, hindi basta-basta lumalabas yung mga Ten of Pentacles na yan. Hindi basta-basta. So, kung lumabas siya ngayon, ito yung message talaga na pang forever ka, Pisces. Alam mo yan. Kaya, kung gabay yung person mo is naghahanap lang talaga siya ng concrete na sagot from you. Okay? Natin. Yung person ni Pisces. Yung tatanungin ko is, kung talagang mahal ka niya, sabi dito, yes. And we have the Empress. Nag-jump kasi agad eh. Ito ba yung taong makakatuluyan ni Pisces? I said, yes. Again, remember the Ace of Wands, di ba? This is a new beginning. A passionate new beginning. Siya yung makakatuluyan mo kung talagang pahihintulutan mo. Okay? Kung pahihintulutan mo, Pisces, siya yung makakatuluyan mo. Ano yung gustong sabihin ng person mo o sa'yo, Pisces?
I feel you even though we are apart. Okay? Malakas yung feelings niya towards you. Kasi nasa side ka niya. Okay? Sinasabi dito, I'm not available. Siguro, yung time na ka niya, hindi siya available. Baka tong person na to is, sabihin natin, in a relationship, no? Meron siyang karelasyon na kaya kung bakit hindi agad niya ma-pursue ikaw. Kasi kung if you would look at the question, how do I feel? Parang tinatanong mo siya na, ano bang nararamdaman mo para sa akin? Hindi kanya siguro masagot agad kasi hindi siya available. Pero now, sinasabi dito na, ikaw ang gusto ko. Gusto ko tayong dalawa. At sinasabi niya, I want to feel that way again. Gusto niya maramdaman yung feelings na yun with you again. Yung tipong kung nagkahiwalay kayo kasi di nga siya siguro available, split up o wala nang communication, now every day we're saying na makipag-communicate ka. Na kahit na magkahiwalay kayo, nararamdaman niya ikaw. I feel you even though we're apart. Siguro nga kasi andun yung feeling ba na kayong dalawa is meant to be. Okay, so tingnan natin ano pa yung message. New Moon in Taurus, know your worth. First quarter moon in Libra, keep your heart open. Last quarter moon in Leo, lighten up. Okay, so kung ano ka lang, chill lang, Pisces. Buksan mo puso mo, huwag isara. Kasi ito, di ba sabi ko, nakasara. Huwag isara. Alam mo yung worth mo, You know your worth. Alam mo halaga mo. Because you are the Empress. Okay, Pisces? Don't ever forget that. Ikaw yung hinahabol. Hindi ikaw yung nangahabol, okay? So, you know your worth. Alam mo yung halaga mo. Alam mo yung pwede mong ibigay. Kaya ka gustong-gusto nitong taong to. Diba? Nakita niya na yung value mo. So, ikaw, Pisces, alam mo yung value mo. Diba? Keep that value. Panghawakan mo yun. Don't just give it to anybody else. Alam mo kung sino yung worth na bigyan ng pagmamahal at attention mo. Okay? If you feel that this is the person for you, go ahead. No? Express it. Pero kung in doubt ka pa, then don't give it to this person. Kung hindi niya maintindihan, then let the person know na ito'y nararamdaman mo. The reason why you're holding back. Okay? Para maintindihan niya. Okay? Yun lang. So, kung kanino mang Pisces itong nakuha nating energy ngayon, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sana nakatulong ito sa iyo ng malaki. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.